Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kung paano kumikita or kung anong mga problema ng negosyong mga bar or club. At ang example ko sa inyo mga kanegosyo, Clive, Clive, Club Hype sa Tomas Morato. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam na nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Club Hype mga kanegosyo. Paano to kumikita? At ano ang mga problema ng negosyong bar? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back nung nag-aaral ako ng college sa TIP, Technological Institute of the Philippines, sa Cubao, Quezon City po yan. Graduate po ako ng Marketing Management mga kanegosyo. Hindi pa ako aware dito, wala pa akong alam sa mundo ng pagninegosyo. Kumbaga estudyante pa lang talaga ako nito. Mahilig kaming gumimik. Malakas din ako mag-inom nung college ako. Hindi naman kasing lakas nyong uminom, pero manginginom na, kumbaga. Mahilig kaming gumimik ng mga kaibigan ko ng college. Ang laging spot namin is Tomas Morato, Katipunan, Eastwood. Yan kasi malalapit sa amin. Yung mga BGC poblasyon, hindi kami masyadong napapadpad yan. Kuha na medyo malayo din yung biyahe. Tsaka yung mga Tomas Morato, Katipunan, sobrang lapit lang talaga sa amin. Kumbaga, matatawag nga kaming batang Tomas Morato eh. Nung gumigimik kami mga kanegosyo, yung laging pinagigimikan namin na bar, napapansin ko, every year nagpapalit na lang ng pangalan, na every year nalulugi yung negosyo na bar, or every 2 taon bagong bar na naman yung pangalan, same place lang. Nagtataka ako na pag pumupunta naman kami doon, talagang sobrang daming tao, dinudumog, yung pila sa labas, yung alak bumabaha, yung VIP punong-puno. Talagang nagtataka ako, imposibleng malulugi kayong ganitong karaming tao. Nung nagkaroon ako ng experience sa pagninegosyo, unti-unti ko nang nare-realize mga kanegosyo kung bakit nalulugi ang isang bar or club. Nalulugi ang bar mga kanegosyo. Aminin na natin, sa isang linggo 3 araw lang sila kumikita. Weekend tsaka Wednesday. Yung 4 na araw mga kanegosyo, Lunes, Martes, wala nang gumigimik niyan eh. Linggo, lalo na. Kasi Lunes kinabukasan, papasok na sa trabaho, may pasok na sa school. Kaya mga kanegosyo, ibig sabihin sa isang linggo 3 beses ka lang kikita. Eh nagbabayad ka ng renta, nagbabayad ka ng empleyado mo, nagbabayad ka ng bill sa electricity, sa tubig, may mga mini-maintain ka, may binabayaran kang cook, ang dami mo pang tinda, wala pang focus in one yung mga pulutan mo, ang dami mong inventory. Kaya nung na-realize ko mga kanegosyo, kung ako yung may milyon na puhunan, hindi ako magninegosyo ng bar or club, dahil alam ko na malulugi lang ako. Ang ininegosyo ko, magtitinda na lang ako ng ice cube. Ako magsusupply ng purified ice sa lahat ng club, ng bar sa Tomas Morato or Katipunan pa yan. Ako magsusupply ng ice tube sa lahat ng bar sa poblasyon. Ako magsusupply ng ice tube sa lahat ng bar sa BGC. Nakapokus in one na ako. May scale up ko pa sa distribution business model yung negosyo ko na ice.
Hindi mahirap yung inventory ko, hindi ako mahirapan sa cash flow ko. Kaya yung mga nagninegosyo ng bar or club, mga kanegosyo, kahit sabihin mo meron kang milyon, malulugi ka, lalo na sobrang mahal ng renta sa Tomas Morato na area, BGC lalo na. Ang mahal ng renta sa poblasyon, doon pa lang papatayin ka na naka 1 year contract ka na doon. 1 month advance po, 3 months deposit agad yung babayaran mo. Tapos naka 1 year contract ka. Tatrabahuin mo pa yung branding mo kasi hindi ka pakilala tulad ng ibang bar. So, dapat yung bulsa mo dyan sobrang lalim, mga kanegosyo. Kasi hindi basta-basta yung perang kailangan mo sa pagbubukas ng bar or club. Tapos pag open mo, hindi rin tatauhin. Ang dami mo pang kalaban. Tapos yung mga kalaban mo, medyo matagal na sa industriya. E di yung kilala na sila ng tao. May mga previous customer na sila. May sistema na rin sila. Ikaw nangangapa ka pa lang. Kaya mahirap. Tsaka kung ako yung magninegosyo ng bar, gagayahin ko yung Paddy's Point. Ako yung magpapa-franchise ng negosyo. Tawanan nyo man yung Paddy's, pangit man sa paningin yung gimikan, sabihan nyo man ng Bisaya, mas matalino naman yung may-ari ng Paddy's Point kaysa sa mga may-ari ng silo na bar. Yung may-ari ng Paddy's Point, kumikita na sila sa franchising fee, mga kanegosyo. Hindi na sila kumikita sa pagbebenta ng alak per se. Kumita man o malugi yung magpa-franchise ng Paddy's, automatic may profit na yung may-ari ng Paddy's Point sa franchising fee pa lang. Nagtataka nga ako sa may-ari ng silo, bakit hindi niya pinapa-franchise yun? Simula pandemic, sikat na yung, bago pa magka-pandemic, sikat na yung silo na bar. Hanggang ngayon, ibig sabihin, steady na yung kita ng silo na bar. Pati hindi ipa-franchise ng may-ari yan, dun siya tunay nakikita. Hindi na siya kikita sa pagbebenta ng alak tsaka makita sa VIP. Para sa akin, mas matalino pa rin yung may-ari ng Paddy's. Kasi na-scale up niya yung negosyo niya sa level 2 business model. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, ikaw mag-supply ng ice cube sa lahat ng bar. Scale up yung negosyo mo tulad ng Paddy's Point, in-applyan to ng franchising business model. Hanapin yung community ng mayaman. Nasa community ka nasa Tomas Morato ba yung lugar mo? Katipunan ba yan? BGC ba yan? Poblasyon ba yan? At syempre, panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, type mo naman sa baba, sabihin mo Tomas Morato, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.